Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 561 hanggang Kabanata 570. Kabanata 561. Mukhang hindi sapat ang aral na itinuro ko sa iyo noong nakaraan. Malamig na umungol si Merong Heto, ang Overlord Spear sa kanyang kamay ay nanginginig, at sumugod patungo sa katawan ni Yehan na parang isang sibat na sumisira sa mundo, binabasag ang Void. Sa susunod na sandali ay nasa harap na siya ni Yehan. Gayunpaman, sa sandaling ito, mabilis na sumugod si Zhao Hengtian at pinakawalan ang kanyang Dragon Fist. Sa kalangitan sa gabi sa likod niya, tila isang malaking dragon ang lumulutang. Napilitang sumuko si Merong Heto kay Yehan, at humarap sa pag-atake ng kamao ni Zhao Hengtian. Boom! Matapos magbanggaan ang dalawa, lumutang pabalik si Zhao Hengtian. Matapos iling ni Merong Heto ang kanyang katawan, nais niyang patuloy na salakayin si Zhao Hengtian. Bigla, isang apoy ng pagkawasak ang nag-apoy sa buong kalangitan sa gabi, at ang malaking apoy ay naging isang malaking apoy. Ang espada ay nag-swing ng mabilis patungo sa kinaroroonan ni Merong Heto. Bear! Ang nag-aapoy na higanting espada ay sumugod, at si Merong Heto, na nakakita na ng mabangis na apoy ni Yehan, ay natural na hindi naglakas loob na salubungin siya ng harapan, at umatras. Walang pakialam niyang tiningnan si Yehan, at hindi siya natatakot sa lakas ni Yehan, ngunit natatakot siya sa ganitong uri ng apoy na kinokontrol ni Yehan. Hindi pa niya nakikita ang isang ganito kabanggas na apoy, basta't mahawakan ito, magdudulot ito ng hindi mailarawang pinsala. Sinuri ang mga tao sa paligid, lalong naging malamig ang mga mata ni Merong Heto, dahil natalo na ang panig ng Bajiman, at kahit na si Elder Qinshang ay hindi makakakita ng matagal sa ilalim ng pag-atake ni Huang Wanjin. Merong Heto, malaking pagkakamali ang ma-distract habang nakikipaglaban, bantayan mo ang mga suntok mo. Sa oras na ito, nasa kalangitan sa gabi si Zhao Hengtian, at mabangis niyang sinalakay si Merong Heto. Hindi huminto si Yehan, at sina Zhao Hengtian at Zhao Hengtian, isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan, upang patayin si Merong Heto. Zhao Hengtian? Yehan? Makikipaglaban ako sa inyong dalawa pagkatapos ng 2 araw. Ang kasalukuyang sitwasyon na kinakaharap ng Bajiman ay hindi na nagbigay kay Merong Heto ng gana na patuloy na makipaglaban, at natalo na ang Bajiman. Kung malaya na ang mga dalubhasa sa panig ni Yehan, magiging problema para sa kanya na umalis sa oras na iyon. Nang makita na aalis na si Merong Heto, sumigaw si Yehan, "Merong Heto, gusto mo bang umalis ngayon? Iligtas mo ang iyong sarili." Pagkatapos ng lahat, si Yehan, na may hawak na apoy ng kanyang buhay, ay mabangis na sinalakay si Merong Heto, at ginawa rin ni Zhao Hengtian. Kapag nakatakas si Merong Heto ngayong gabi, lahat ng puwersa sa silangang China ay papatayin. Malalaman niya na nagsimula ng mag-ikot si Yehan ng patago. Saan ka pupunta? Sa oras na ito, sumugod din si Mr. Gamyang, at dahil gumawa na siya ng hakbang, walang sino man ang makakatakas. Mga manghahabol ng bangkay, talagang mapagbigay kayo. Ngumiti lang kayo at tinulungan ninyo ang batang ito. Malamig na ngumiti si Merong Heto, ayaw nang makipaglaban. Bago pa dumating si Mr. Gamyang, nakalusot na siya kay Yehan. Tumakas siya at si Zhao Hengtian patungo sa malayo na kalangitan sa gabi. Nang makita ito, sina Mr. Gamyang, Zhao Hengtian, at Yehan ay sumunod ng malapit sa likod, hinahabol si Merong Heto. Damn it, hayaan mong makatakas ang hayop na ito. Sa kalangitan sa gabi, huminto sina Mr. Gamyang, Zhao Hengtian, at Yehan. Determinado si Merong Heto na makatakas, at wala nang ibang magagawa ang tatlo kundi ang abutin si Merong Heto at harangan siya. Sapat na ang kapangyarihan upang patayin si Merong Heto. Nakakaawa lang na nakatakas si Merong Heto. Kapag umalis na siya, malalaman ng lahat sa silangang China na nagsimula ng gumalaw si Yehan sa dilim. Ang kanyang mga aksyon laban sa Wing Chun School at Iron Leg Gate ay lahat ay mga lihim na aksyon. Sa tulong ni Hiao Zhang at ng iba pa, walang nakakaalam sa galaw ni Yehan. Gayunpaman, kapag nalaman ng mga tao, haharapin ni Yehan ang isang tunay na krisis sa susunod. Posibleng magkakasamang ipadala ang lahat ng puwersa, at lahat sila ay darating sa pintuan. Napakasama ng mga mata ni Yehan. Ang pagtakas ni Merong Heto ay makakagambala sa kanyang orihinal na plano.
Orihinal na, nais ni Yehan na samantalahin ang katotohanan na tahimik pa rin ang lahat ng partido at mayroon siyang sariling mga tao bilang pantekip. Nais niyang alisin ang higit pang mga kalaban, ngunit sa ngayon, tila ang kanyang plano ay matatapos dito. Mukhang oras na para harapin ang bawat isa sa ating mga sekta. Bumantong hininga si Zhao Hengtian. Nang marinig ito, tahimik na tumango si Mr. Gongyang. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, Mr. Gongyang, Brother Zhao, bumalik muna tayo. Ngayon na nakataka si Merong Heto, kailangan kong isipin ang ating susunod na plano. Maaaring hindi tama para sa atin na ma-expose. Masamang bagay. Kung ma-expose ang mga lihim na aksyon, ma-expose ang Corpse Killing Clan, ngunit walang nakakaalam sa relasyon niya at ng Go Clan. Nang marinig ito, nagulat sina Mr. Gongyang at Zhao Hengtian kay Yehan. Mayroon ba itong bagong plano sa kanyang tiyan? Ang labanan sa Villa ay natapos na rin. Mahigit sa 20 master mula sa Bejiman na dumating sa Weian Province, kasama si Elder Qin Shang, ay nakadikip ng 18 katao at nakapatay ng 7 o 8 katao. Ang mga taong ito ay natural na kinokontrol ng mga master ng Corpse Clan gamit ang Soul Refining Array. Wing Chun, Iron Legs, at Baji, ang tatlong pangunahing sinaunang martial arts sects ay nasa ilalim ng kontrol na umaabot sa halos 60 katao. Matapos gawin ang lahat ng ito, hindi na nagpatuloy si Yehan. Una, masyadong kaunti ang oras. Pangalawa, nakatakas si Merong Heto. Natatakot akong malalaman ng buong silangang China ang kanyang ginagawa ng patago. Kapag naghanda na ang mga taong ito, hindi na madaling harapin sila. Sa makatuwid, ang magagawa ni Yehan ngayon ay maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari, at pigilan ito gamit ang katahimikan. Ang pagiging exposed ay hindi kinakailangang isang masamang bagay. Talagang, sa susunod na araw, sumabog ang buong silangang China. Ang mga naglalayon sa silangang China ay agad na nalaman ang mga aksyon ni Yehan. Sa katahimikang ito, nagsimula ng mag-strike si Yehan, na nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Orihinal na, iniisip ng lahat na uupo at maghihintay ng kamatayan si Yehan. Pagkatapos ng lahat ng puwersa ay na-mobilized, at kahit na nais ni Yehan na talunin sila isa-isa, magiging napakahirap. Kabanata 562. Ngunit sa halip na manatili at maghintay ng kamatayan, inunahan ni Yehan ang pag-atake at nilinis ang mga master ng Bejiman na dumating sa secular na mundo ng may bilis ng kidlat. Ang mga angkan ng bangkay ay nagkakagulo. Kaya naman kaya niyang alisin ang Baji Gate. Mukhang kailangan nating mag-ingat sa Yehan na ito. Hindi lang natin dapat pagtuunan ng pansin ang ating mga kakompetensya. Mukhang kaya niyang sipain sa ngayon. Ang batang lalaking tinatapakan hanggang sa mamatay ay may kakayahang magpabantay sa mga tao. Sa isang villa sa lalawigan ng Jianfu, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may taas na 2 metro at makapal na likod ay may malamig na mga mata. Isang nakakapanginig na puwersa ng takot. Ang taong ito ay ang overlord ng rehiyon ng Hilagang Silangan, ang Siberian Tiger, isang lalaking hindi susuko sa makapangyarihang mga puwersa sa likod ni Nolan Nietian. May 3 hari at isang lobo sa Hilaga, si Beiming Longbo ay kilala bilang hari ng damuhan, at may isa pang lobo, iyon ang Northwest Wolf. Ang 4 na ito ang 4 na pinakamakapangyarihang overlord sa Hilagang Underground World. Hari ng Tigre, hindi naman talaga mahirap sirain siya, ngunit pinipigilan tayo ng iba't ibang puwersa. Basta't may samaire sa balanse na ito, aalisin natin ang bagay sa pagitan ng pag-iikot ng kamay ni Yehan. Sa likod ng Siberian Tiger, kalmadong sinabi ni Bei Qiufeng. Kumaway ang Siberian Tiger at sinabi, okay, dahil ayaw ng ibang tao na sirain ang balanse na ito, gawin natin ito at maghanda. Ang bata ay kasalukuyang nasa lalawigan ng Weian, at aalis tayo bukas. Hindi lang ang Siberian Tiger sa Jianfu ang may ganitong uri ng pag-iisip. Ngayon sa Jiangsu, Zhejiang, Dongshan at iba pang lugar sa silangang China, matapos malaman ng lahat ng puwersa ang mga lihim na aksyon ni Yehan, unti-unti silang nawala ng pasensya. Malapit na silang isa-isang matalo ni Yehan. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang patayin muna si Yehan, pagkatapos noon, makipaglaban para sa banal na hayop. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa lugar ng silangang China, at nararamdaman ng lahat na sa pagkakataong ito, ang iba't ibang mga sekta at ang makapangyarihang underground world ay maaaring hindi na makaupo ng tahimik at hindi hahayaan si Yehan na magpatuloy. Pagkatapos ng lahat, may mga exorcist ng bangkay si Yehan bilang mga katulong, kaya hindi imposible na talunin sila isa-isa. Sa makatuwid, na-mobilize ang mga puwersa sa silangang China. Dahil si Yehan ay nasa lalawigan ng Weian, nagpunta sila sa lalawigan ng Weian upang sirain si Yehan.
Matapos malaman ang galaw sa labas, ang ekspresyon ni Yehan ay hindi gaanong nagbago. Walang silbi ang pagkabalisa sa oras na ito, kailangan lang kumalma. Mr. Gamyang, hayaan mong dalhin ng mga exorcist ng bangkay ang mga puppet ng Bejiman sa Hangzhou upang pigilan ang mga master ng Shengyiman. Tandaan, hayaan mo lang ang mga puppet ng Bejiman na harapin ang Shengyiman, ayaw mong magpakita, at hayaan ang mga puppet ng dalawang sekta ng Wing Chun at Iron Legs na harapin ang Qingcheng Sword Sect, pinakamabuti kung pareho silang matalo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumango ang lahat. Sa ngayon, ang mga miyembro ng tatlong sekta ng Wing Chun, Iron Legs, at Baji ay naging mga puppet na. Magiging maganda ang paggamit ng kapangyarihan ng sinaunang martial arts world para harapin ang sinaunang martial arts world bagay. Xiaohan, tapos na tayo. Talaga bang maghihintay tayo rito para dumating ang ibang mga puwersa? Tumingin si Zhao Hengtian kay Yehan at nagtanong. Ang tanong na ito ay nasa isip din ng lahat. Ang mga puppet ay pinipigilan, ngunit mayroon pa ring Shaolin Wudang, 5 Sacred Sword Sect, mga tyrant mula sa underground world, at maging ang mga tao sa itaas. Sa pagharap sa mga taong ito, nasa ilalim pa rin sila ng malaking presyon. Siyempre hindi tayo maghihintay dito para dumating sila sa ating pintuan. Tiyak na paghuhukay iyon ng ating sariling libingan. Nakangiting sabi ni Yehan, ang silangang China ay aking teritoryo, at sila ay bulag dito. Sa pagkakataong ito, hahayaan kong patayin sila natin. Pagmamanipula, susunod, palihim tayong aalis sa silangang China at pupunta sa gitnang China. Pupunta sa Washang. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagtaka ang lahat sa silid. Napakabilis ng pagbabago ng pag-iisip ni Yehan kaya hindi nila masundan ang ritmo. Ano ang gagawin mo sa gitnang China sa puntong ito? Nang makita ang mga pag-aalinlangan na sumisilip sa mga mukha ng mga tao sa silid, nakangiting sinabi ni Yehan, tingnan mo ang aking desisyon at naguguluhan ang lahat. Malamang, hindi mahulaan ng ating mga kaaway na pupunta tayo sa gitnang China sa oras na ito. Xiaohan, pumunta ka ba sa gitnang China para guluhin ang atensyon ng lahat ng partido? Tanong ni Zhao Hengtian. Tumango si Yehan at sinabi, isa iyon sa kanila. May isa pang layunin sa pagpunta sa gitnang China, iyon ay ang sirain ang Merong Villa. Bukod pa rito, dapat sapat na kalaki ang ingay, at pinakamabuti kung maakit ang lahat ng puwersa na pumunta doon. Iyon lang ba? Tanong ni Lolo Chen. Matanda, syempre higit pa doon. Sinabi ko na sa pagkakataong ito ay mamumuno ako sa kanila at mapapawalan nila ang kanilang pasensya sa akin. Mas mabuting mawala ang kanilang isip dahil ang tunay na magandang palabas ay darating pa. Malamig na ngumiti si Yeleng, nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Lola Chen, "Oh, matanda, ang iyong pag-iisip ay hindi na makakasabay sa inyong mga kabataan, okay, tingnan natin kung anong uri ng malaking kaguluhan ang gagawin ng batang ito sa susunod." Pumunta tayo sa Washang. Nang simulan ng lahat ng puwersa na pumunta sa lalawigan ng Wien, palihim nang umalis si Yehan sa lalawigan ng Wien kasama ang kanyang mga tao sa ilalim ng pag-aayos ng Iron Lady, at nagtungo sa daan patungo sa gitnang China. Ang silangang China ay teritoryo ni Yehan. Nais niyang hindi mahirap mawala ng palihim. Ngunit bago pumunta sa gitnang China, palihim na nawala si Mr. Gangyang kasama ang mga puppet ng Exorcist Clan at ang tatlong sekta, ngunit sa halip na sumama kay Yehan sa gitnang China, inilunsad nila ang isang pag-atake sa Xingyi Sect at Qingcheng Sword Sect. Susunod, ay ang sandali kung kailan ang magandang palabas ay isinasagawa. Sa National Road mula Hangzhou hanggang sa lalawigan ng Wien, may 5 itim na sasakyan na nagmamaneho sa pantay na bilis. Ang mga taong nakaupo sa 5 sasakyan na ito ay pawang mga master ng Shengyiman. Huwag mong tingnan ang sinaunang sekta ng woman na nagsasanay sa pagtatago. Pagpasok sa secular na mundo, ngunit sa secular na mundo, mayroon pa rin silang sariling mga panlabas na disipulo, tulad ni Wu Yifeng mula sa Jiangsu at Zhejiang University, siya ay isang panlabas na disipulo ng Xingyi Sect. Sa makatuwid, kapag pumasok ang mga sinaunang martial arts sects na ito sa secular na mundo, ang pagtrato na tinatamasa nila ay hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Ang Shengyiman ay pumunta sa lalawigan ng Wien, syempre, upang harapin si Yehan. Kapag ang ibang mga puwersa ay pumunta upang harapin si Yehan, natural na hindi sila maaaring maiwan. Gayunpaman, habang nagmamaneho sa isang pare-parehong bilis, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa National Road sa unahan. Ang grupong ito ng mga tao ay walang ekspresyon, hindi nakangiti, at tulala. Tahimik silang nakatayo sa gitna ng kalsada, hinaharangan ang mga master ng Shengyiman sa kanilang daan. Si Qin siyang mula sa Bejiman. Hindi ba't nilinis ng batang si Yehan ang grupong ito? Bakit sila lumitaw dito?
Isang master ng Shinyiman ang agad na pinahinto ang sasakyan nang makita niya ito na may nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi. Kabanata 563. Bumaba kayo at tingnan ninyo, mag-ingat kayo, lahat ng sekta at grupo ay mga kakumpetensya ngayon, huwag ninyong sundin ang kanilang mga paraan. Opo. Pagkatapos, ilang master ng Shinyiman ang binuksan ang pinto ng sasakyan at bumaba, tiningnan ang master ng Bejiman na hamarang sa kanilang daan, at sinabi, Qin Shang, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang harangan ang aming daan? Gayunpaman, matapos mahulog ang mga salita ng master ng Xingyi sect, sa pamumuno ni Qin Shang, lahat ng master ng Baoji sect ay lumipad patungo sa master ng Xingyi sect, ang kanilang mga mata ay kumikinang na may uhaw sa dugo, parang isang hayop na nawalan ng isip. Hindi, ang grupong ito ay hindi kaibigan, salubungin ang kaaway. Matapos magsalita, ang master ng Shinyiman ay nagbanggaan kay Qin Shang at sa iba pang mga Bejiman, at ang mga master ng Shinyiman na nakaupo sa sasakyan ay isa-isang lumabas ng sasakyan, at nagsimulang makipaglaban sa mga master ng Bejiman. Ano man ang dahilan, ngayon na ang mga master ng Bejiman ay lumapit sa kanila, natural na hindi sila maaaring umatras. Kung malulutas nila ang mga master ng Bejiman, mawawalan sila ng isang makapangyarihang kakumpetensya. Ang malaking digmaan ay sumabog sa National Road na ito sa isang iglap. Ang sinaunang martial arts sect ay tila nagkakaisa, ngunit sa harap ng makapangyarihang mga interes, walang sino man ang gagawa nito. Hindi mababasa, ang grupong ito ng mga tao mula sa sinaunang martial arts sect ay gumawa ng mas kaunti. Sa isang tuktok ng bundok malapit sa National Highway, ang mga master ng angkan ng bangkay ay nanunood sa eksena na ito ng may malamig na mga mata. Natural, ang mga master ng Bejiman ay saisalake sa mga master ng Shinyiman sa ilalim ng kanilang kontrol. Ito ang plano ni Yehan, kung ang mga tao mula sa sinaunang martial arts world ay haharapin ang sinaunang martial arts world, kung ang isang kaaway ay maaaring maalis, ang panganib na kanilang haharapin ay mababawasan ng isang punto. Nang ang mga master ng Bejiman at Shinyiman ay naghaharap, sa daan ng Zhejiang patungo sa lalawigan ng Weian, ang mga master ng Wing Chun School at Iron Leg School ay nakipaglaban din sa Ching Cheng Sword School. Mga puppet, kung ang master ay hindi magbibigay ng utos na umatras, ang mga puppet na ito ay walang takot na saisalake sa kabilang partido. Maliban na lang kung lahat ng puppet ay patay na, hindi sila titigil. Gayunpaman, sa parehong oras, palihim ding dumating sina Yehan at ang iba pa sa gitnang China at sinimulan ang kanilang paglalakbay sa Merong Villa sa Shacheng. Ang galaw ni Yehan ay hindi lamang upang guluhin ang paningin ng kaaway, kundi pati na rin upang sirain ang kapangyarihan sa ilalim ni Merong Heto. Sa timog, pagkatapos ng lahat, ang pinakamalaking kaaway na kinakaharap ni Yehan ay si Merong Heto. Tungkol kay Wu Chanzen, iyon ay isang mahirap na commander na wala nang dapat ikabahala. Kung maalis si Merong Heto, kung makaliligtas si Yehan sa balakid na ito, ang timog na mundo ay magiging kanyang pag-aari, at walang sino man ang makakapigil sa kanyang ambisyon na sakupin ang timog na underground world. Nang makita ang Merong Villa na papalapit ng papalapit, ang ekspresyon ni Yehan ay napakamalamig. Ang kanyang galaw, natatakot akong walang nakakaalam sa kanya ngayon ang naisip na iiwan niya ang Huadong at pupunta sa gitnang China upang sirain si Merong Heto. Ang ganitong ligaw at walang pigil na pag-iisip ay ibang-iba sa kasalukuyang sitwasyon ni Yehan. Sino? Sa labas ng Merong Villa, nakita ng tagapangalaga ng gate na si Merong Wei ang mga master na patuloy na lumilitaw sa paligid niya, at agad na tumingin na parang nakaharap siya sa isang kakila-kilabot na kaaway. Natural ang kumuha ng iyong buhay. Pagkahulog ng boses, ang napakalaking pag-atake ay binalot ang nakaraan, at ang gate ng Merong Villa ay tinangay. Ang mga nakakapanginig na panginginig ay nagmula sa labas ng villa, at pagkatapos, ang mga figure ay nahulog sa plaza ng Merong Villa. Si Yehan sa pagkakataong ito bilang karagdagan sa Chanlungwei, ang mga master na dinala sa gitnang China ay kinabibilangan din ng pamilyang Go. Gamit ang ganitong uri ng kapangyarihan, higit pa sa sapat na ito upang lipulin ang Merong Villa. Ang galaw mula sa labas ng villa ay natural na nagpaalarma sa mga tao ng Merong Villa. Sa loob ng maikling panahon, sina Merong Wei at Death Squad ay lumitaw sa plaza, kasama sina Merong Chando, Merong Jiu Brothers, at ang asawa ni Merong Heto, si Bu Jinggayo, isang walang kapantay na kagandahan na sikat sa buong timog 30 taon na ang nakakaraan. Siyempre, ang Killer Myth Sword ay natural na hindi mawawala sa tabi niya. Gayunpaman, ang pinakamakapangyarihang Death General ng pamilyang Merong ay hindi lumitaw, at hindi rin lumitaw si Merong Heto. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Yehan. Maaaring si Merong Heto ay nasa Washang pa rin, at dinala niya ang pinakamakapangyarihang Death General ng pamilyang Merong kasama niya.
Yehan, kayo pala. Naglakad si Merong Tian, tinitingnan si Yehan ng may malamig na mga mata at pagkamuhi. Kinapopautan ni Merong Tian ang binatang lalaking ito na palaging tinatapakan ang kanyang sarili sa ilalim ng kanyang mga paa. Merong Chando, matagal na tayong hindi nagkikita. Ngayon, narito ako upang ayusin ang bagay sa pamilyang Merong. Nang makita si Merong Chando, malamig na ngumiti si Yeleng, at isang nakakatakot na murderous intent ang agad na binalot kay Merong Chando. Merong Chando, nagulat ka bang makita ako rito? Tiningnan ni Yehan si Merong Chando ng may malamig na ngiti, at isang kamangha-manghang kiling intent ang binalot sa kanya. Sinabing ang ekspresyon ni Merong Chando ay lubhang madilim. Ang paglitaw ni Yehan sa gitnang China ay talagang nagulat sa kanya, dahil dapat ay nasa silangang China si Yehan sa oras na ito, ngunit dumating siya sa gitnang China. Dumating sa kanyang Merong Villa. Walang naisip nito. Sa sandaling ito, iniisip pa rin ng lahat sa mundo na si Yehan ay nasa lalawigan ng Wian. Tinitigan ni Merong Chando ang likod ni Yehan, at ang kanyang mga mata ay nakatitig. Hindi lamang ito dahil mas malakas si Yehan kaysa sa kanya, ngunit higit sa lahat, ang mga taong dinala ni Yehan sa Merong Villa ay pawang nakakatakot. Wala si Merong heto ngayon. Sa gitnang China, ang pinakamakapangyarihang Reaper ng pamilyang Merong ay pupunta sa silangang China, paano niya mapipigilan si Yehan sa sandaling ito? Ang angkan ng Go ay naging sa iyo na rin. Mukhang nagsinungaling ka ng malaki sa mundo kanina. Ang mukha ni Merong Chando ay unti-unting pumangit. Ang lahi, ang kanilang lakas, at ang Merong Villa sa gitnang China ay napaka-nakakatakot. Hindi pa banggitin na bukod sa angkan ng Go, naroon din ang Chanlungwei sa ilalim ng mga kamay ni Yehan. Noong nakaraan, inihayag ni Yehan sa labas ng mundo na siya at ang angkan ng Go ay hindi magkasundo. Ito ay isang pantikip lamang upang lokohin ang mundo. Sa katunayan, ang angkan ng Go ay palihim ng tumayo sa kanya. Ang galaw na ito ay upang pigilan ang mundo na malaman ang kanyang trump card. Gamit ang mga hole card na ito, maaari kang magdulot ng isang nakamamatay na suntok sa kaaway. Sa katunayan, ang hole card ng angkan ng Go ay may malaking papel. Lahat ng puwersa ay hinahamak si Yehan, iniisip na ang pagpatay kay Yehan ay isang napakadaling bagay lamang. Ang kailangan nilang bantayan ay ang ibang mga puwersa na may ambisyon din para sa mga banal na hayop. Si Yehan, hindi nila man lang sinisiyasat, at lalong hindi nag-iingat. Gayunpaman, dahil sa paghamak na ito, ang Wing Chun, Iron Legs at Bejiman ay nagbayad ng malaking halaga. Kung nagbigay sila ng sapat na pansin kay Yehan mula sa simula at nakakaalam ng kaunti patungkol kay Yehan, ang tatlong sekta na ito ay hindi magiging tulad ng nangyari ngayon. Kabanata 564. Ngumiti si Yehan at sinabi, Merong Chando, hindi ako pumunta sa Merong Villa ngayon para makipag-usap ng kalokohan sa iyo. Mula sa araw na ito ang unang labanan para maalis ang inyong pamilyang Merong sa Timog. Yehan, ikaw na hamak na kontrabida, kung may kakayahan kang makipaglaban sa nangungunang 10 sekta, ano ang iyong kakayahan na pumunta sa China para mangapi sa amin? Ang hysterical na sigaw ay nagmula sa bibig ni Merong Gio sa sandaling ito, at ang kanyang mukha ay natatakot na sasukdulan sa sandaling ito. Dinala ni Yehan ang kanyang mga master sa Merong Villa. Ngayon na wala si Merong Heto, wala rin si Death, kaya mapapatay lang sila ni Yehan. Hamak. Ngumiti si Yehan, kung ikukumpara sa ginawa ng inyong pamilyang Merong, natatakot akong ang aking mga panlilinlang ay hindi man lang mabilang na nakapasok. Binata, kailangan ba nating maglaban? Sabi ni Bujinggayo, walang pakialam na tinitingnan si Yehan. Ginang Merong, hindi mo dapat itanong sa akin ang tanong na ito, ngunit itanong kung hahayaan akong umalis ng pamilyang Merong. Isang pagkawalang galang ang sumilay sa mukha ni Yehan, at sinabi niya, isang babae na may kapangyarihan ng isang manok, kaya, Ginang Merong, mas mabuting umalis ka na rito. Yehan, kung gusto mong galawin sila, kailangan mo munang lampasan ang aking antas. Dahan-dahang lumabas ang espada, hawak ang madugong maikling talam sa kanyang kamay. Si Yehan ay nakakulong na sa kanya. Nang makita ito, naglakad din si Yehan at sinabi kay Zandao, Zandao, naaalala mo pa ba ang sinabi ko noon? Naalala ko, sinabi mo na isang araw ay tatapakan mo ako. Kalmadong sabi ni Zandao. Ang araw na ito ay dumating ng napakabilis. Ngumiti si Yehan, at pagkatapos ay sinabi, Zandao, nirerespeto kita bilang isang bayani, kaya bibigyan kita ng pagkakataong makipaglaban ng patas na tunggalian. Kung kaya mo akong patayin, iyon ang buhay ni Yehan. Dapat ay ganito, kung hindi, ang iyong killer myth ay mawawala sa mundong ito ngayon. Sige, si Zandao ay isang taong hindi magaling magsalita.
Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas, nakaturo ng pahilig sa langit, at isang nakakatakot na fighting spirit ang pinakawala na parang isang nagngangalit na ilog. Ang Zandao sa sandaling ito ay ang isa. Ang Killer's mythical sword, ang murderous aura sa paligid niya ay gumagalaw. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng Merong Villa at Yehan, sina Zandao at Yehan ay sabay na sumugod, ang kanilang mga figure ay gumalaw na parang kidlat, at ang kanilang mga pag-atake ay parang mga tigre. Pagkaraan ng ilang hininga, ang mga espada sa kanilang mga kamay ay nagbanggaan na. Mahigit sa 10 beses, ang mga nakasisilaw na dila ng apoy ay sumabog sa kawalan, na kasing liwanag ng mga paputok sa kalangitan sa gabi. Hawak ni Yehan ang Longquan sword sa kanyang kamay, ang kanyang payat na figure ay kasing ganda ng hangin, malayang gumagalaw sa kawalan, ang sword energy ay patayo at paalang, at ang walang katapusang kendo atmosphere ay binalot ang buong mundo, at ang nakakatakot na killing power ay walang habas na nagwawalis sa paligid. Sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, si Yehan ngayon ay nasa harapan na mas malakas kaysa kay War Saber. Bagaman pareho ang antas, ang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ay hindi masusukat sa antas. Sa ilalim ng mga mata ng isa-isa, ang bawat banggaan ng dalawa ay nakakapanginig sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling ito, makikita ng lahat na ang labanan sa pagitan ni Yehan at Zandao ay hindi magiging panghuling pagkatalo ni Yehan. Sa labanang ito, ang buhay ni Zandao ay nasa panganib. Tawa. Isang sinag ng liwanag ng espada ang nag-cross sa langit at lupa, at ang walang katapusang killing power ay nagwawalis. Agad na iniswing ng espada ang espada, at isang malaking kurtina ng mga espada ang lumitaw sa kawalan. Ang kurtinang ito ng mga espada ay parang talon na nakasabit sa langit, sinalubong ang walang katapusang sword energy. Puff! Isang bangkos ng dugo ang lumabas mula sa bibig ng espada sa oras na ito, at ang kanyang malungkot na mukha ay naging napakaputla. Patayin! Gayunpaman, ang espada ay kasing bangis pa rin ng tigre, na may malakas na sigaw, ang maikling talon sa palad ay nag-swing ng isang marilag na liwanag. Nang makita ito, umungol si Yeleng, at ang yin at yang swordsmanship ay ipinakita, isang espada na may isang halimaw na aura chi ay mabangis na tumama sa blade glow, at sa susunod na sandali, ang matandang katawan ni Zandao ay tila nabangga ng tren, at mahina siyang umatras. Sa pagkakataong ito, si Zandao ay malubhang nasugatan. Nang makita ito, ang ekspresyon ni Merong Chando ay napakapangit. Si Zandao ay isa sa ilang master sa kanyang panig. Kung siya ay mapapatay sa labanan, ang Merong Villa ay tiyak na masisira ni Yehan ngayon. Patayin 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 patayin. Ang katawan ni Zandao ay tumayo ng may pagmamalaki, at may isang kamangha-manghang sigaw ng pagpatay mula sa kanyang bibig. Hindi siya maaaring mahulog hanggang sa huling sandali dahil mayroon pa siyang pinakamamahal na babae na nagpoprotekta sa kanya. Kung siya ay mamatay, ano ang gagawin ng babaeng iyon? Sino ang magpoprotekta sa kanya? Merong River Map. Sa makatuwid, para sa babaeng gugustuhin niyang protektahan at bugbugin sa buong buhay niya, hindi siya maaaring mahulog. Espada ng digmaan. Nang makita ang lalaking malubha ng nasugatan ngunit patuloy pa ring tumayo ng may pagmamalaki, si Bujinggayo ay may lungkot sa kanyang mukha. Paano niya hindi maiintindihan ang kanyang intensyon matapos sumunod sa kanyang tabi ng maraming taon ng walang layunin? Gayunpaman, siya ay isang asawa na, kaya wala siyang maibibigay kay Zandao. Hinihiling lamang niya sa kabilang buhay na bayaran ang pag-ibig ni Zandao para sa kanya. Zandao? Nirerespeto kita, ngunit kailangan kang mamatay. Ang mga mata ni Yehan ay nagpalabas ng nakakatakot na murderous intent, at isang liwanag ng espada ang umalon mula sa kanyang kamay, parang isang espada mula sa kabilang langit. Yehan? Kung mamatay ako sa labanan ngayon, umaasa pa rin akong ililigtas mo ang kanilang ina at anak. Siya ang babaeng pinakamamahal ko sa buhay ko, ngunit hindi ko maibibigay sa kanya ang kaligayahang gusto niya. Ito lang ang magagawa ko para sa kanya. Oo, ang tao at kutsilyo ay nagkakaisa. Sa susunod na sandali, ang katawan ng espada ng digmaan ay naging isang nakakagulat na liwanag ng espada, at isinagawa niya ang pinakahanga-hangang kutsilyo sa kanyang buhay. May isang mahinang mantsa ng dugo sa dibdib ni Yehan, na naiwan ng nakakagulat na kutsilyo kanina. Nang makita ang tahimik ngunit patuloy na nakatayo ng malakas na parang puno ng pino, iginagalang siya ni Yehan, ngunit sa parehong oras, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Pinatay niya si Zandao gamit ang kanyang sariling mga kamay, isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa pag-ibig. Mabigat ito, magkaiba ang kanilang posisyon, hindi sila maaaring maging magkaibigan, maaari lamang silang maging mga kaaway. Kabanata 565. Espada ng digmaan, Jinggayo ay magbabayad sa iyo sa susunod na buhay.
Ang mukha ni Bujinggayo ay may mga guhit na luha na sa sandaling ito, at ang tahimik na mga luha ay sumaire sa puso ng magandang babaeng ito sa timog. Xiaohan, oras na para gumawa ng isang bagay. Lumapit si Zhao Hengtian sa likod ni Yehan at sinabi. Nang marinig ito, tumango si Yehan at sinabi, gawin na natin, iligtas ang kanyang ina at anak na tatlo, ito ang ipinangako ko kay Zhang Dao, at ang iba ay papatayin. Pinuputol ang mga damo ngunit hindi ang mga ugat, ang pag-iingat sa kanila ay isang sakuna. Walang pakialam na sinabi ni Zhao Hengtian na may kawalang interes sa kanyang mga mata. Napakabait niya noon kaya siya napunta sa pagiging baldado. Ngumiti si Yehan, sinabi ko lang na ililigtas ang kanilang buhay, ngunit hindi ko sinabi na hindi ko sila sisirain. Nang marinig ito, ang mukha ni Merong Chando ay kasing dilim ng nyebe, at sinabi niya, Yehan, kung maglalaban ulit tayo, mas gugustuhin kong mamatay sa iyong mga kamay kaysa maging isang walang silbing tao. Pasensya na, lagi kong tinutupad ang aking salita. Dahil ipinangako ko kay Zhang Dao, dapat kong gawin ito. Ngumiti si Yehan. Lumabas si Lin Chi na may hawak na heaven-breaking halberd sa kanyang kamay. Tiningnan niya si Merong Chando at sinabi na may isang uhaw sa dugo ng ngiti, Merong Chando, kung gusto mong makipaglaban, sasamahan kita. Ang una ay mas kaunti. Sino ka? Tiningnan ni Merong Chando si Lin Chi nang may malamig na mga mata. Haha, ako si Lin Chi? Ang mamamatay, Merong Chando, tanggapin ang galaw. Pagkatapos ng lahat, si Lin Chi ay sumugod na kay Merong Chando, napapaligiran ng murderous intent. Sinabi niyang siya ang Diyos ng pagpatay, kaya natural na gusto niyang maging siyang pumapatay sa lahat ng mga bayani. Ang angkan ng Go at Chanlongwei ay kumilos din. Upang sirain ang kasalukuyang grupo ng mga puwersa sa Merong Villa, sa katunayan, hindi naman kailangan ng ganoong kalaking pagsisikap, ngunit upang maiwasan ang mahabang gabi at mga panaginip, palaging mas mabuting makipaglaban ng mabilis, at may mas malalaking krisis sa silangang China ang naghihintay sa kanya. Ginang Merong, ang espada ay walang mata. Sa tingin ko mas mabuting umalis ka na rito para hindi matumpok ang iyong dugo. Tinitingnan ng walang kapantay na babaeng nakatayo sa karamihan na may malungkot na mukha, patag na sinabi ni Yehan, ang babaeng ito siya ay talagang napakaganda, banayad na parang jade, at may isang maangin na ugali. Hindi nakakagulat kung bakit ang mga taong tulad ni Zhang Dao ay nahuhumaling sa kanya. Ang mga taon ng pagsusumikap ay nakalaan na maging walang bunga, ngunit kahit na ito ay walang bunga, handa siyang gugulin ang kanyang buong buhay sa pagprotekta sa babaeng ito, kahit na isakripisyo niya ang kanyang buhay para dito, hindi siya magsisisi. Lumingon si Bujinggayo at umalis, hindi niya naintindihan ang mundo ng mga lalaki, sa buhay na ito, alam lang niya kung paano alagaan ang kanyang asawa at mga anak, at gugulin ito ng mapayapa at matatag, ngunit sa kasamaang palad, nagpakasal siya sa isang lalaking may malalakas na ambisyon at pagnanasa, kaya, ang kanyang ideal ay nakalaan na hindi matupad, at imposibleng gugulin ang kanyang buhay ng mapayapa at matatag. Marahil, kung sumunod siya kay Zhang Dao at ang dalawa sa kanila ay lumayo sa mga pagtatalo, kung gayon ang lahat ay maaaring maging ayon sa kanyang kagustuhan. Ang mga tao sa Merong Villa ay natural na hindi makatiis sa mga pag-atake ng angkan ng Go at Chanlongwei. Ang matapang na dugo ay napuno sa hangin, at ang mga bangkay ay nakahandusay ng magulong sa malamig na lupa. Sa likod ng labanan, sina Yehan at Chen Taigong, ang mga dakilang elder ng angkan ng Go, sina Huang Wanjin, at Zhao Hengtian ay kalmadong nanunood sa lahat ng ito, at hindi na nila kailangang kumilos upang harapin ang mga taong ito. Ang resulta ng labanang ito, syempre, ay ang malaking Merong Villa, daan-daang katao ang namatay sa Huangquan, sina Merong Wei, at ang Reaper Squad ay lahat ay nalipol. Sa buong Villa, maliban kina Merong Chando at Merong Gio na nabaldado na, si Bujinggayo na lamang ang natira na buo. Ang labanang ito, inunahan ni Yehan na iparating ito upang malaman ng mundo at malaman ng lahat ng puwersa. Matapos malaman ang balitang ito, ang buong China ay nagkagulo. Si Yehan ay wala sa lalawigan ng Wian, ngunit hindi inaasahang pumunta sa gitnang China, sinira ang Merong Villa, ginawang baldado si Merong Tian, at hindi na magagamit ang puwersa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Higit pa rito, ang mas nakakagulat pa ay hindi lamang sinusuportahan si Yehan ng Corpse Clan, kundi pati na rin ang Go Clan, na palaging nagsusulong ng pagtatago sa mundo, ay nakatayo sa likod ni Yehan. Ito ay isang nakakagulat na balita, dahil, para sa sinumang nakakakilala kay Yehan ay alam na inihayag ni Yehan ilang buwan na ang nakakaraan na siya at ang Go Clan ay hindi magkasundo, ngunit sa sandaling ito, ang Go Clan ay naging kanyang pinakamalakas na suporta, nakatayo upang protektahan siya. Ngayon ay nahayag na ang katotohanan, at alam na ng lahat na niloko sila. Walang alitan sa pagitan ni Yehan at ng angkan ng Go.
Ang angkan ng Go ay ang pinakamalalim na trump card na nakatago sa kamay ni Yehan. Iniisip ito, ngunit dahil hindi ko alam na ito ay nakakagulat. Kung alam ng lahat ng puwersa mula sa simula na si Yehan ay sinusuportahan ng angkan ng Go at angkan ng Bangkay, ang dalawang magkaibang mahiwagang lahi, natatakot akong hindi nila hahamakin ng labis si Yehan, hindi bababasa, magdadala sila ng higit pang mga dalubhasa upang pumunta sa timog. Ang mental strategy ng binatang ito, pati na rin ang walang pigil na pag-iisip noong araw na iyon, ay nagulat sa lahat. Alam mo, nang nakaharap si Yehan sa pag-atake ni Merong Heto, hindi niya ginamit ang mga trump card na ito sa desperadong sitwasyong iyon. Gayunpaman, matapos lumabas ang balita ng pagkawasak ng Washang Merong Villa, isa pang balita ang nagulat sa mundo. Ang mga master ng Xingyiman na pumasok sa silangang China ay lahat ay nalipol, at wala sa kanila ang nakaligtas, at ang taong pumatay sa kanila ay ang Bejiman, isa sa nangungunang 10 sekta. Sa National Road na iyon, ang Xingyiman at Bejiman ay nagsagawa ng isang eksena sa paligsahan ng buhay at kamatayan, parehong panig ang namatay isa-isa, at parehong namatay. Hindi lang iyon, maging ang Qingcheng Sword Sect ay nagdusa ng malaking pinsala. Ang dalawang sekta ng Wing Chun at Iron Legs ay walang takot na sinalakay ang Qingcheng Sword Sect. Karamihan sa kapangyarihan na ipinadala sa sekular na mundo ay naubos, at mayroon lamang 7 o 8 natitira sa mahigit 30 tao, at lahat sila ay nasugatan. Maraming mga pangyayari ang naganap sa dalawang lugar sa timog, silangang China at gitnang China, na nagdulot ng kaguluhan sa mundo. Ngayon, sinasabi ng mga katotohanan sa mundo na si Yehan ay kailangang magbayad ng presyo para sa kaginhawahan. Ang tatlong sekta ng Wing Chun, Iron Legs, at Baji ay lahat ay nagbayad ang presyo, maging ang pagdulot sa Xingyi at Qingcheng Sword Sect na magdusa ng malaking pinsala, gamit ang mga tao mula sa sinaunang martial arts world para harapin ang mga tao mula sa sinaunang martial arts world. Ito ay napaka hindi kanais-nais sa kanya, maging ang sitwasyon ng pagtakas ng kaunti, ngunit pinilit niyang baligtarin ang karamihan dito. Kabanata 566. Pagdating sa mga sekular na 8 dakilang paaralan ng sinaunang martial arts, ngayon ang Wing Chun, Iron Legs, Baji, Xingyi, at Qingcheng Sword Sect ay tapos na. Bagamat ang Qingcheng Sword Sect ay may ilang natitirang sundalo, hindi sila makakagawa ng malaking alon. Ngayon, ang Shaolin Wudang, Wuyou Sword Sect, ang tatlong pangunahing sekta, at ang mga tyrant ng Hilaga lamang ang nagpapanatili ng pinakamakapangyarihang mga puwersa. Bagamat ang sitwasyong ito ay napakamapanganib pa rin para kay Yehan, na ibalik na niya ang pinakamasamang sitwasyon sa kalahati. 5 sekta sa 8 sekta ang nalipol, at sila ay nabuwag ng hindi gumagastos ng isang sundalo. Ang paraang ito ng paggawa ng mga ulap gamit ang mga kamay at paggawa ng ulan gamit ang mga kamay, kahit na si Zugproj na sa Hilaga ay magugulat pagkatapos malaman ito, hindi ako kasing galing ng hari. Nahaharap sa nakamamatay na sitwasyong ito, ilang tao sa mundong ito ang makakagawa ng kasinggaling ni Yehan. Sa madaling salita, ngayon ay kumukulo ang buong China, at ang kanilang mga mata ay mas nakatuon sa timog, at kay Yehan. Ipinakita ng lalaking iyon ang kanyang kamangha-manghang talento upang baligtarin ang sitwasyon ng buhay at kamatayan. Susunod, anong mga kahangahangang eksena ang dadalhin niya sa mundo? Inaasahan ito ng lahat. Hindi ako kasing galing mo. Sa Hilaga, tiningnan ni Zhou Banroo ang timog. Alam na niya ang lahat ng ginawa ng lalaking iyon sa timog. Kung papalitan niya ang kanyang posisyon at haharapin ang sitwasyon ng buhay at kamatayan, alam ni Zhou Banroo na ang kanyang gagawin ay maaaring hindi mas maganda kaysa kay Yehan. Ngayon ang buong mundo, alam na natin ang kamangha-manghang talento ng lalaking iyon, ang paggawa ng mga ulap gamit ang kanyang mga kamay at ang paggawa ng ulan gamit ang kanyang mga kamay, walang sinuman ang makakahigitin sa kanya sa kakayahang mabuhay sa isang desperadong sitwasyon, ang kanyang karunungan at estratehiya ay maaaring ilarawan bilang pinakamahusay sa mundo, natatakot akong walang patutol. Si Nolan Mia Changchong sa Hilaga ay matapang at madiskarteng, at minsan ay tinapakan si Yehan. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng estratehiya, si Nolan Mia Tian ay hindi kasing galing ni Yehan. Umaasa lamang siya kay Zugproj na, ang mapagmataas na anak na babae ng langit. Mula sa simula pa, inaasahan ni Zhou Banroo kung anong uri ng sorpresa ang dadalhin sa kanya ni Yehan. Ngayon, natanggap na niya ang sorpresa na ito. Noong unang panahon, nagsisi si Zhou Yu na dahil ipinanganak siya si Yu, Qisheng Liang, at ngayon, ang mahina na puso ni Zhou ay mayroon ding isang uri ng emosyon. Ha 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 ha. Ikaw nga ang apo ng aking Yan Changkyong, ang dragon sa mga lalaki, ang dragon sa mga lalaki. Sa kampwesto ng pamilyang Yan, si Mr. Yan ay tumawa ng buong puso.
Pinagmamasdan niya ang lahat ng galaw sa timog, kaya natural na alam niya si Yeye sa isang serye ng mga aksyon sa dilim, ang 5 sinaunang martial arts sects ay Nalipol, at ang Meronvilla ay Nalipol, na iniwan ng ibang mga puwersa na papunta sa lalawigan ng Wien ng walang kabuluhan. Ang mga na-expose na whole card ay mas nakakagulat, kasama ang angka ng Gu at ang angka ng Bangkay bilang suporta. Matanda, masyadong maaga pa para maging masaya ngayon. Mayroon ding Shaolin Wudang, 5 Sacred Sword Sect, at mga Tyrant ng Hilaga. Bukod pa rito, si Wang Fokishan ay pumunta na rin sa Timog. Paalala ni Keyang sa likod ni Old Man Yan. Nang marinig ito, tumango si Old Man Yan at sinabi, nasaan na ang hayop na iyon sa Timog ngayon? Bakit wala siyang galaw sa Timog? Kumaway si Keyang, paano niya malalaman ang kinaroroonan ng baliw maliban kung sinabi mismo ng baliw? Nagpatuloy si Old Man Yan, kalimutan na natin ang hayop na iyon, dahil alam na niya ang katotohanan, hindi na siya mananatiling tahimik. Paano inayos ni Zhang Dapao ang Jingdo Wei? Sabi ni Keyang, dahil ang 5 sekta ng Wing Chun, Iron Legs, Baji, Xingyi, at Qingcheng Sword Sect ay hindi na isang banta, kailangan lang nating ilagay ang Jingdo Wei sa Shaolin Wudang at Wuyu Sword Sect. Si Mr. Zhang ay nagtatrabaho sa bagay na ito at naghahanda para sa isang military exercise, ngunit ang tugon sa bagay na ito ay napakalakas, at si Mr. Zhang ay maaaring hindi makatiis sa presyon ng mag-isa. Walang problema, hindi niya ako matitiis. Sabi ni Old Man Yan, kaya ang gumalaw ng mas mabilis si Zhang Dapao, pinakamabuti kung maganap ang exercise sa loob ng 2 araw, gusto kong makita kung ang mga espada ng sinaunang martial arts school ay mas malakas, o ang aking eroplano ang mga kanyon ay makapangyarihan. Ang talinong bata, ikaw nga ang binhi ng aking baliw na si G. Paano ko hahayaang ang grupong ito ng mga kriminal at lobo ay magtagumpay sa kanilang mga ambisyon gamit ang isang napakahusay na tulad mo? Huadong, ang baliw ay may hawak na isang palayok ng alak sa kanyang kamay, at ang kanyang buong katawan ay makapangyarihan. Tinitingnan ng lungsod sa ibaba, si matandang Wang Fo ay narito rin, ikaw ay isang napakawalang hiyang bagay, kailangan mong makialam sa lahat, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung ang iyong Kiman Shuangong ay gumanda na, ang aking kung ang anak ko ay gustong gumawa ng gulo, gagawa ako ng gulo kasama niya. Matapos magsalita, ang figure ng baliw ay kumurap, at iniwan niya ang matayog na gusali na parang isang walang aninong hangin. Sa parehong oras, ang mga mukha ng lahat ng mga puwersa na papunta sa lalawigan ng Wien ay naging berde. Pumunta sila sa lalawigan ng Wien upang magmadali sa wala, na nagparamdam sa kanila na niloloko sila, at nakaramdam sila ng sama ng loob sa kanilang mga puso, ngunit ano ang silangang China ay hindi ang kanilang teritoryo, sila ay bulag dito, kung gusto ni Yehan na magtago-tago sa kanila, maaari lamang silang sumunod. Si Yehan ay kasalukuyang nasa gitnang China, at maaari lamang silang magmadali doon ng mabilis hanggat maaari, sinusubukang pigilan si Yehan at pigilan siya sa pagkakaroon ng anumang higit pang mga pagkakataon. Gayunpaman, habang ang mga puwersa ng lahat ng partido ay nagmamadali sa gitnang China, sina Yehan at ang iba pa ay tahimik na bumalik sa silangang China at dumating sa lalawigan ng Zhejiang, na magiging isa pang larangan ng digmaan para sa kanya. Lalawigan ng Zhejiang, ang punong himpilan ng Sushutang, sa sandaling ito, sa bilang iyon, sina Yehan at ang iba pa ay nagtitipon dito. Mr. Ye, lahat ng tao sa lalawigan ng Wien ay pumunta na sa gitnang China ngayon, ngunit mayroon pa ring puwersa na nananatili sa silangang China. Sa harap ni Yehan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nag-uulat na siya ay Yehan. Ang taong namamahala sa lalawigan ng Zhejiang, na ang katayuan ay maihahambing kina Hiaozong at sa iba pa, ay tinatawag na Bai Haitang. Nalaman mo na ba kung sino sila? Tanong ni Yehan na may kunot noo. Tiyak na hindi mga ordinaryong tao ang maaaring manatiling tahimik sa oras na ito. Tinuro ni Bai Haitang ang langit, at sinabi, napakataas ng posibilidad na ang mga tao sa itaas ay may malalakas na kakayahan sa katalinuhan, at tila hindi sila nalilito. Bukod pa rito, ayon sa mga ulat mula sa aking mga especially iya, papunta na sila ngayon sa West River. Niligtas ito. Napakabilis. Kumunat ang noo ni Yehan, at pagkatapos ay sinabi, inihanda mo na ba ang lahat ng mga bagay na hiniling kong ihanda mo? Kabanata 567. Handa na ang lahat, kahit na ito ay gibain hanggang sa lupa, hindi iyon magiging problema. Sumagot si Bai Haitang at nagpatuloy, ngunit Mr. Ye, paano kung ang ganoong kalaking galaw ay magpaalarma sa mga puwersa ng pagpapatupad ng batas ng Zhejiang? Bagamat ang lugar na ito ay malayo sa mga suburb, ngunit tiyak na magpapalala ito sa publiko, kapag ang mga puwersa ng pagpapatupad ng batas ay nakialam, ito ay magiging isang malaking problema. Sabi ni Yehan,
Huwag kayong mag-alala tungkol doon, binati ko na ang Zhejiang at walang sino man ang darating upang magtanong. Ang pangalawang tiyuhin niyang Master Tang ay ang gobernador ng lalawigan ng Zhejiang. Narinig na ni Yehan ang tungkol kay Yang Master Tang noong siya ay nasa Tengchong, kaya bago iyon, nakikipag-ugnayan na si Yehan kay Yang Master Tang at hiniling sa kanya na pumunta sa Zhejiang upang tumawag. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumango si Bai Haitang. Nagpatuloy si Yehan, Bai Haitang, ikalat ang balita tungkol sa akin sa Zhejiang. Mas malaki ang ingay, mas mabuti. Sabihin mo lang na ako, si Yehan, ay narito naghihintay sa pagdating ng mga piling bisita. Sino mang gustong makuha ang banal na hayop ay dapat pumunta sa Zhejiang mismo. Opo, Mr. Ye. Umatras si Bai Haitang. Lumapit si Zhao Hengtian at sinabi, Xiaohan, gusto mo bang akitin ang lahat ng puwersa rito at gumawa ng malaking labanan dito? Tama iyon. Tumango si Yehan na may ngiti, at sinabi, dahil sila ay walang prinsipyo at nagkakaisa upang harapin ako, kung gayon hindi ako magsasalita ng moral sa kanila, kapatid na Zhao, umalis na tayong lahat dito mamaya, pagkatapos ng labanang ito, marahil talagang maaari lamang nating harapin sila ng harapan, at umaasa na sa pagkakataong ito ay maaari nating patuloy na palakihin ang kanilang mga pagkalugi, upang ang krisis na ating kinakaharap ay mabawasan ng 1 punto. Tumango si Zhao Hengtian. Sa puntong ito, ang moralidad ay walang silbi. Kung ikaw ay moral, ang iba ay maaaring hindi moral sa iyo. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng lahat ng iyong makakaya ay makakakuha ng pinakamahusay na resulta. Nang kumalat ang balita ng muling paglitaw ni Yehan sa Dongzhejiang Province of China, lahat ay nagulat muli. Nang ang lahat ng puwersa ay nagmamadali mula sa lalawigan ng Wien patungo sa gitnang China nang walang tigil, umikot si Yehan at bumalik sa silangang China. Nagpalabas din sila ng balita at naghintay sa iba't ibang puwersa na pumunta sa kanilang pintuan. Maaaring sa pagkakataong ito, si Yehan ay talagang hindi maglalaro ng tago-taguan at haharapin ang lahat ng puwersa. Nang isipin ito, ang pag-asam ng lahat ay mas mataas kaagad. Sa mga tuntunin ng karunungan, si Yehan ay mas mahusay sa pakikipaglaban sa ibang mga puwersa, ngunit ngayon, ito ba ay isang paligsahan ng puwersa? Magagawa pa bang gumawa ng mga himala si Yehan? Kagiliw-giliw na bata, makipaglaro sa amin. Kapag nahuli kita, tiyak na babaliin ko ang lahat ng buto sa iyong katawan. Sa sandaling ito, ang mukha ng Siberian Tiger sa gitna ng China ay puno ng nakakatakot na pagkapuot. May 2 palad na laki ng mga kamao na mahigpit na nakakuyom at ang jade wrench na nakakabit sa kanilang mga hinlalaki ay dinurog niya. Hari ng tigre, dahil ang iba ay lumitaw na sa Zhejiang, tila babalik ulit tayo sa Zhejiang. Ang mukha ni Bei Qiufeng ay hindi rin maganda. Humabol sila mula sa lalawigan ng Zhejiang patungo sa lalawigan ng Wien, at mula sa lalawigan ng Wien patungo sa gitnang China. Ngayon, si Yehan ay talagang bumalik muli sa lalawigan ng Zhejiang, gumawa ng isang malaking bilog sa kanila, at pinangunahan sila palayo na parang mga tanga. Bumalik sa Zhejiang, hahayaan ko siyang magbayad ng pinakamalupit na presyo. Sabi ng Siberian Tiger na may pag-alit na mukha. Nang marinig ito, ang alipin na multo na nakatayo rin sa likod ng Siberian Tiger ay nagsalita, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may karunungan, at sinabi niya, Hari ng Tigre, sa tingin ko kailangan nating pag-isipan ng mabuti ang bagay na ito. Si Yehan at ako ay naglaban sa Golden Triangle. Ang taong ito ay tiyak na hindi ang uri ng taong handang umamin ng pagkatalo, at ngayon ay pinakawalan na niya ang balita na hinihintay niya kami sa Zhejiang, natatakot akong hindi ito ganoon kadali, maaari nating hayaang mauna ang iba, at mas mabuti para sa atin na sumunod. Alipin na multo, masyadong maingat ka. Kung tayo ay mahuhuli, paano kung ang banal na hayop ay makuha ng iba? Kung natatakot ka, hayaan mong mauna ako sa pagkakataong ito. Sa tabi ng alipin na multo, ang Siberian Tiger na si Zuomo, isa sa 3 master sa ilalim ng kanyang utos, ay nagsabi na may pang-uuyam. Walang pakialam na tiningnan siya ng alipin na multo, at sinabi, Zuomo, ipinaliliwanag ko lang sa hari ng tigre ang kahalagahan ng relasyon. Ang Yehan na iyon, hindi mo pa talaga siya nakipaglaban at hindi mo siya kilala. Ano ang nangyari sa mga nakaraang araw? Sa tingin ko makikita mo rin ang nangyari, nilinis niya ang lahat ng 5 sekta nang walang isang sundalo, at pinangunahan tayo sa ilong, ang ganitong tao ay kailangang bantayan. Malinaw kung nakikita na natakot ka kay Yehan sa Golden Triangle. Alipin na multo? Natatakot ka sa kanya, ngunit ako, si Zuomo, ay hindi natatakot sa kanya. Malamig na sabi ni Zuomo. Sige, napagpasyahan ko na ang bagay na ito. Pumunta sa Zhejiang, dakpin si Yehan ng buhay, at pilitin siyang ibigay ang banal na hayop.
Nang ang alipin na multo at si Zuomo ay walang katapusang nagtatalo, ang walang pakialam na tinig ng Siberian Tiger ay tumunog sa kanilang mga tainga, pagkatapos, ang Siberian Tiger ay umalis kaagad. Kayong dalawang lalaki, kailangan ninyong pilitin ang hari ng tigre na magalit para kumalma. Umiling si Bei Qiufeng at lumabas. Isang duwag. Malamig na tiningnan ni Zuomo ang alipin na multo at sumunod kay Bei Qiufeng. Yehan, hindi ganoon kadali. Tila ang kanyang malalaking aksyon sa mga nakaraang araw ay hindi nagdulot sa iyo ng higit na pagbabantay. Bamantong hininga ang alipin na multo. Siya ay napakamatalino at makatwiran, at isinaalang-alang na niya ang kabigatan ng relasyon. Gayunpaman, para sa kanya ang Siberian Tiger ay hindi halata na nakinig sa kanyang sinabi na niya ang dapat sabihin, at hindi na niya magagawa ang desisyon sa huli. Ama, tinanong ko na ang Zhejiang. Si Yehan ay nasa Zhejiang nga, sa punong himpilan ng Xushutang. Tila nasa huli na siya ng daan ngayon, at maaari lamang niyang harapin tayo ng nakatalikod. Sa Washang, sa likod ng hari ng damuhan na si Beiming Longbo, si Xiao Jianli, ang unang ampon, ay nagsabi nito. Kung gayon pumunta sa Zhejiang, at hindi natin dapat hayaang magkaroon siya ng anumang higit pang mga pagkakataon. Walang pakialam na sinabi ni Beiming Longbo. Sa mga nakaraang araw, pinangunahan siya ni Yehan sa ilong mula sa silangang China patungo sa gitnang China, at ngayon ay babalik siya sa silangang China. Ang puso ay kasing galit din ng Siberian Tiger. Shaolin Wudang, Wuyu Sword Sect, Chu Xuanji, Northwest Wolf, Siberian Tiger, Grassland King, ang 7 pangunahing puwersang ito ay nagmadali sa Wadong Zhejiang Province isa-isa. Siyempre, bilang karagdagan sa mga nabanggit na tao, may mga taong palihim na sumusunod, tulad ni Jiu Kongji, na nakasakit kay Yehan hanggang sa puntong ito. Nagsumikap siyang magplano ng nakalalasong planong ito. Hindi siya susuko, ngunit alam din ni Jiu Kongji na hindi pa ito ang oras para kumilos siya kapag ang lahat ng mga master ay naruroon. Kung siya ay magpapakita ng hayag, tiyak na siya ang unang taong gustong alisin ni Yehan. Bukod kay Jiu Kongji, si Wu Chanzhen ay hindi susuko sa Chanzhen Society na nolipol ni Yehan, at si Merong Heto. Sa sandaling ito, maaaring mayroon pa siyang pag-iisip na lunukan si Yehan ng buhay. Ang mga puwersa ng lahat ng partido ay bumalik muli sa silangang China, at lahat ng mga mata ay nakatuon sa lalawigan ng Zhejiang. Si Yehan ba ay haharapin ang lahat ng puwersa ng harapan sa pagkakataong ito? Sa pagkakataong ito, magagawa pa bang gumawa ng mga himala ang lalaking nakakuha ng atensyon ng mundo? Kabanata 568. Puno ng pag-asam ang mga puso ng lahat. Sa daan mula Zhejiang patungo sa lungsod ng Shanghai, nakaupo si Yehan sa sasakyan at pagod na hinihimas ang kanyang noo. Nahaharap sa presyon mula sa lahat ng panig, nagawa na niya ang kanyang magagawa at dapat gawin, at sinubukan niyang mabawasan ang puot. Gamit ang kapangyarihan ng mga puwersa, susunod, wala na siyang magagawa kundi tumakas. Maaari lamang siyang makipagkompetensya ng harapan. Ito ang tanging pagkakataon at ang huling pagkakataon. Huwag masyadong mag-isip, maraming tao ang katulad natin nahaharap dito kasama mo. Umupo si Zhao Hengtian sa tabi ni Yehan at tinapik siya sa balikat. Alam niya ang presyon kay Yehan, kung siya ay babagsak mabuti, kung gayon, ang mga taong nasa paligid niya at ang mga sumunod sa kanya ay walang gulugod, at kung wala si Yehan, sino ang makakapasa ng mabigat na responsibilidad na ito? Ayos lang ako, umiling si Yehan. Sa kasalukuyan, maraming tao sa lalawigan ng Zhejiang ang nakadaan na, ngunit sa bilang iyon, ang naghihintay sa kanila ay isang nakapipinsalang sakuna. Sino mang pumasok ay kailangang magtiis, pagkatapos isipin ito, bumantong hininga si Yehan, at sa wakas ay kinuha ang kanyang mobile phone at nagpadala ng text message sa isang espesyal na numero. Para sa taong iyon, ang kanyang utang sa kanya ay dapat ituring na pagbabayad ng utang sa pagkakataong ito, hanggat kaya niyang bayaran, at kung hindi niya ito malinis ng 1 beses, ito ay 2 beses, sa kondisyon na ligtas siyang makakapasa sa kahirapan na ito. Sa Zhejiang, sa isang mababang profile na itim na sasakyan, si Situ Zhenchen, na pumipikit sa sandaling ito, ay biglang dumilat. Tiningnan niya ang text message na ipinadala ng pamilyar na numero sa kanyang mobile phone, at bumantong hininga rin siya, mabaho na bata, binabayaran mo ba ang aking utang? Sa totoo lang, niloko kita. Matapos makipag-usap sa kanyang sarili at bumantong hininga, agad na sinabi ni Situ Zhenchen sa driver, huwag tayong pumunta upang lumahok sa biyaheng ito, hayaan ang iba na matikman ang lasang iyon, pero na, pumunta tayo sa lungsod ng Shanghai. Direktor, bakit ka hindi pupunta? Ito ang ating pagkakataon. Kung sinabi kong pumunta ka sa lungsod ng Shanghai, pumunta ka sa lungsod ng Shanghai.
Napakaraming kalokohan, ayaw mo bang gawin ito? Sinaman siya ng tingin ni Sito Zenchen, at ang lalaki ay napangiwi sa takot, at ang ibang mga sasakyan ay umikot din. Sa itaas, si Yehan ay nagpadala lamang sa kanya ng 4 na salita, huwag pumunta sa panganib. Ang 4 na salitang ito ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat, Zhejiang, iyon ay isang bitag na inihanda para sa lahat ng puwersa, sino mang pumunta roon ay magiging malas, at ngayon, hinihintay lang nila na makapasok sila dito. Tinatrato ni Sito Zenchen si Yehan ng may pagmamahal at kabaitan. Hindi kailanman binabayaran ni Yehan ang kabaitan sa mga kaibigan. Kahit na si Sito Zenchen ay kailangang sumalungat sa kanya dahil sa mga interes, hindi kayang saktan siya ni Yehan. Alam niya na hindi ito ang orihinal na intensyon ni Sito Zenchen, kaya ito rin ay isang huling paraan. Ang mga utang na pabor ay dapat palaging bayaran, at dahan-dahan itong babayaran ni Yehan kay Sito Zenchen. Sito, ayaw ko talagang makipaglaban sa iyo. Ikaw at ako ay magkasalungat. Paano mo hahayaang atakihin ko ang dating kaibigan ko? Bamantong hininga si Yehan. Ito ang pinakamahirap na problema para sa kanya ngayon. Magagawa niya ang anumang bagay upang harapin ang mga kaaway. Hindi na kailangang mag-go to extremes, kahit na siya ay mapahiya dahil dito, ngunit hindi niya talaga kayang saktan ang kanyang mga kaibigan. Habang iniisip ni Yehan ang mga bagay na ito, ang teleponong hinihintay niya ay sa wakas ay tumunog. Mr. Ye, ang Siberian Tigers mula sa Hilaga ay papalapit na sa Villa. Sa likod nila ay ang Northwest Wolf at Beiming Lombo. Ang Ancient Martial Arts Sect at Chu Xuanji ay hindi pa lumilitaw. Sa telepono, ang tinig ni Bai Haitang ay dumating. Sa paligid ng punong himpilan ng Bloody Hand Hall, personal na sinubaybayan ni Bai Haitang at nagtago sa dilim upang subaybayan ang mga taong pumunta sa Villa. Sabi ni Yehan sa telepono, maghintay pa ng kaunti, maghintay hanggang sa makapasok sila sa Villa, at simulan ang aksyon. Kung hindi pa sila umalis, kung gayon ay patuloy na maghintay hanggang sa automatikong pumasok ang mas malalaking isda sa lambat. Opo, Mr. Ye. Binaba ni Bai Haitang ang telepono, at pinanood ang galaw sa Villa gamit ang isang binocular. Sa ngayon, ang Siberian Tiger ay papalapit na sa Villa, sinusundan ng mga lalaki mula sa Northwest Wolf at Beiming Lombo. Ang tatlong ang mga taong dumadaan ay makakapasok sa Villa sa loob ng wala pang 10 minuto. Kapatid na Haitang, maaari na ba nating gawin ito? Nangangati na ang aking mga kamay na hawakan ang detonator na ito. Kapag pinindot ko ito, ang mga master ng underground world ay mamamatay sa aking mga kamay. Nasasabik na ako sa pag-iisip lang nito. May ilang mga mangangabayo na nakatayo sa tabi nila. Nang marinig ito, sinamon ni Bai Haitang ng tingin ang Mazay na nagsasalita, at sinabi, ikaw na bata, kumalma ka, kung sisirain mo ang malaking negosyo ni Mr. Ye, huhukayin ko ang iyong balat. Hoy! Paano naman iyon, kapatid na Haitang, huwag kang mag-alala, tiyak na magagawa nating ligtas na gawin ang mga bagay para kay Mr. Ye. Umalis ka, bigyang pansin ang nangyayari sa Villa. Kapag dumating na ang pagkakataon, gagawin na natin. Matapos magsalita si Bai Haitang, patuloy niyang tinitigan ang Villa. Kalahating oras ang lumipas, may isang nakakatakot na pagsabog, at walang magawa na pinindot ni Bai Haitang ang detonator, dahil ang mga taong pumasok sa Villa ay handa nang umalis matapos hindi mahanap ang sinuman doon, kaya kailangang pindutin ni Bai Haitang ang detonator upang patayin hanggat maaari, ang ibang malalaking isda ay maaaring sumuko nang hindi kinukuha ang pain. Ang pagsabog na ito ay direktang nagpaalarma sa maraming tao. Ang Wuyo Sword Sect na kararating lang sa paanan ng bundok ay natakot ng husto. Tiningnan nila ang nag-aapoy na apoy sa itaas ng bundok at ang mga apoy na lumilipad saan man nang may takot. Ang isang nakakatakot na pagsabog ay mas malakas kaysa sa mga pag-atake ng terorista. Ilang tao ang namatay. Damn it! Ito ay isang bitag, hamak at walang hiyang kontrabida, ginamit niya talaga ang isang mainit na armas. Ang mukha ng deputy head ng 5 Sacred Sword Sect ay napakapangit at natakot siya. Mabuti na lang at hindi sila umakyat ngayon kung hindi ay tiyak na magdurusa sila. Sa itaas, sino ang napakamalas? Ang malaking pagsabog sa Zhejiang ay hindi nakaligtas sa mga taong nakatingin sa lugar na ito. Matapos malaman ang tungkol sa pagsabog, ang Hilaga at Timog ay nagkagulo, nagulat, at nanginginig. Inaasahan ng lahat na si Yehan ay makipaglaban sa lahat ng puwersa. Mayroong isang harapan na paghaharap, ngunit ang inaasahan nila ay hindi nangyari. Ginamit ni Yehan ang mga mainit na armas upang ilibing ang halos lahat ng Siberian Tiger, Beiming Longbow, at Northwest Wolf sa malaking pagsabog na iyon na nagdulot ng maraming pagkamatay.
Anong kasamaan na lalaki, si Yehan ay isang tuta na gagawa ng anumang bagay upang makamit ang kanyang mga layunin. Ang paraang ito ay masyadong masama. Hindi mo masasabi iyan. Bilang isang kalaban, at kahit na ang kaaway ay napakalakas, kung pinapanatili mo pa rin ang moralidad, ito ang pinakamangmang na ideya. Pakitunguhan ng kaaway ng ganito. Kabanata 569. Sa madaling salita, hindi ako sang-ayon sa paggamit ng mga mainit na armas. Magaling tayo sa mga malamig na armas. Ano man ang ibang mga pukana at panlilinlang, ngunit sa totoong mga paligsahan, hindi mo maaaring lampasan ang linyang ito. Ang mga taong walang ilalim na linya ay hindi maaaring tawaging mandirigma. Kung ayon sa iyong sinasabi, kung may gustong pumatay sa iyo, gagamitin mo pa rin ba ang iyong sariling kahinaan upang bumangga sa lakas ng kaaway? Hindi ba ito paghahanap ng kamatayan? Mga sikat na tao sa kasaysayan, alin ang hindi isang masama at tuso na tao, ang nagwagi lamang sa huli ang tunay na nagwagi. Ang isang malaking pagsabog ay nagdulot sa mga tao mula sa buong China na magkaroon ng magkakaibang opinyon. Ang ginawa ni Yehan ay pinuri at kinutya. Gayunpaman, ang komento ng mundo sa labas ay walang epekto kay Yehan, kaya ano kung siya ay mapahiya. Sa sandaling ito, mag-aalala ba siya? Tama man o mali, ang mga susunod na henerasyon ay magkomento dito. Ang mga bayani ay hinuhusgahan sa tagumpay o pagkabigo. Kung malalampasan niya ang antas na ito, ang anumang kahulugang panlalait ay mawawala sa hangin. Isang hinahamak na talunan. Sa malaking pagsabog sa Zhejiang, Siberian Tiger, Beiming Longbow, at Northwest Wolf, kakaunti lamang ang mga taong nakaligtas sa tatlong puwersang ito sa huli. Kahit na ang isang master na tulad ng Siberian Tiger ay nasugatan. Sa huli, maliban kay Bei Qiufeng, kakaunti na lamang ang mga taong nakaligtas. Patay na si Zuomo, at walang natitirang buto sa malaking pagsabog. Tungkol naman sa alipin na multo, siya ay napakamatalino, o kilala niya ng mabuti si Yehan, at mayroon siyang likas na pagiging sensitibo sa mga hindi kilalang krisis, kaya sa pagkakataong ito ay nakahanap siya. Isang dahilan upang hindi umakyat sa bundok, naghihintay lamang sa paanan ng bundok ng may katahimikan, maiiwasang mapanganib ang balakid na ito. Maraming mga master ng Wolf King sa ilalim ni Beiming Longbowman ang namatay din, siya lamang ang nakaligtas kasama ang unang ampon at ilang mga master ng Wolf King. Ang Northwest Wolf ay kaawa-awa. Dinala niya ang mga master mula sa timog at ngayon siya na lamang ang natitirang commander. Ang tatlong puwersa ay tumakas pababa ng bundok ng may kahihiyan, ang kanilang mga mukha ay mas pangit kaysa dati, nahulog sila sa bitag ni Yehan, tumalon sila sa hukay na ito ng apoy sa kanilang sarili, at nagdusa ng malaking pagkalugi. Sa sandaling ito, dumating din sina Shaolin Wudang at Chu Xuanji. Tiningnan nila ang Siberian Tiger, Beiming Longbow at Northwest Wolf ng may panunukso na mga mata, kaya ano kung nauna sila sa kanila? Nakuha ba ni Yehan ang banal na hayop pagkatapos patayin si Yehan? Hindi, sa halip ay pinatalon nila sila sa isang hindi inaasahang bitag. Yehan, pupunitin kita. Sa galit, ang Northeast King ay tumangala sa langit at umungal na parang isang umuungal na tigre. Ang murderous intent sa kanyang puso ay hindi na mapigilan, at umagos ito na parang isang nagngangalit na ilog. Ganoon din ang nangyari kina Beiming Longbow at Northwest Wolf. Yehan, kinapopautan hanggang sa utak ng buto, kung hindi niya papatayin si Yehan, ang mga sugat sa kanilang mga puso ay hindi kailanman gagaling. At nang itakda ng mga tao sa hilaga at timog ng Huaxia ang kanilang mga paningin sa Zhejiang, isang tila walang sala na balita ang ipinapalabas sa buong bansa, at ang balitang ito ay nakakuha pa ng atensyon ng maraming bansa. Ang nilalaman na ipinapalabas sa balita ay napakasimple. Ang isang tiyak na military base ay nagsasagawa ng isang pinagsamang ehersisyo sa isang bulubunduking lugar. Ngunit sa panahon ng ehersisyo, ang isang bomba ay hindi sinasadyang bumagsak sa isang tiyak na lugar, at ang lugar na ito ay ang lokasyon ng panloob na sekta ng Wuyu Sword Sect, at ang mga taong interesado ay natuklasan na ang military exercise na ito ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga lugar, tumatakbo sa hilaga at timog, at maging ang dalawang sekta ng Shaolin at Wudang ay nasa saklaw ng military exercise. Ang ingay ng mga fighter plane ay lumipad sa ibabaw ng mga sekta na ito, at ang mga tao sa mga sekta na ito ay nagulat. Ang mga ordinaryong tao ay walang nakikitang kakaiba sa military exercise na ito. Ngunit ang mga taong interesado ay makakahanap na ang military exercise na ito ay tila nakadirekta sa sinaunang martial arts sect,
o mas angkop, ito ay isang uri ng pagkabigla, isang uri ng puwersa sa mga tuntunin ng pagkabigla at pagkamangha. Ang mga malamig na armas ng sinaunang martial arts school ay talagang makapangyarihan, at ang individual na kakayahan ng mga individual na sundalo ay maaaring tawaging isang perpektong grupo. Gayunpaman, sa harap ng makapangyarihang mga mainit na armas, ang sinaunang martial arts sect ay walang silbi pa rin, sila ay masasaktan pa rin at mamamatay. Ang pamilyang Zhang. Sa Fenghuang Mountain, Shanghai City, lahat ng puwersa sa paligid ni Yehan ay bumalik na rito. Siyempre alam ni Yehan ang balitang ito. Ang tanging taong makakatulong sa kanya sa bagay na ito ngayon ay ang pamilyang Zhang sa lungsod ng Yanjing. Gayunpaman, hindi alam ni Yehan na naroon pa rin ang anino ni Mr. Yan. Nang maisip ang matandang lalaki ng pamilyang Zhang, bumantong hininga si Yehan sa loob, paano makakatulong sa kanya ng labis ang pamilyang Zhang, paano niya babayaran ang kabaitang ito. Ang kasalukuyang balakid ay maaaring ang huling balakid sa kanyang buhay. Mabayaran ba niya ang utang na kanyang inutang sa buhay na ito? Hoy, matanda, tila ang iyong mga kasanayan sa panghuhula ay hindi maganda. Sa sandaling ito, ang ambon ay bumagsak mula sa langit at naisip ni Yehan ang magulo na matandang lalaki na umalis. Nang umalis siya noong araw na iyon, sinabi niya na hindi makakaharap si Yehan sa taong ito. Pagdating sa sakuna, kahit na makatagpo niya ito, malalagpasan niya ito, ngunit paano niya malalagpasan ang antas na ito? Xiao Han, nandito na sila. Naglakad si Zhao Hengtian sa likod ni Yehan. Sina Hiao Zhang at ang iba pa ay nagpadala na ng balita na sina Shaolin Wudang, 5 Sacred Sword Sect, at maging ang 5 sekta na kanilang hinarap kasama ang Wing Chun at Iron Legs ay tuso pa rin. Ang mga immortal ay bumalik, pati na sina Chu Xuanji, Siberian Tiger, Beiming Longbo, Northwest King, at Merong Heto na nagdosa ng malaking pagkalugi. Darating na kayo. Hindi mapigilan ni Yehan ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na liwanag. Ngayon, oras na para sa isang showdown. Sa silangang China, ang 8 pangunahing sekta ng sinaunang martial arts world, sina Chu Xuanji, Siberian Tiger, Beiming Longbo, Northwest King, at Merong Heto ay nagsama-sama. Ngayon, ang mga taong ito ay nakarating sa isang pinag-isang kasunduan, sa halip na maglaban ng hiwalay, lahat ay sabay-sabay na pumunta sa pintuan, at sinubukan ng lahat na makamit ang mga bunga ng pakikipaglaban ng hiwalay. Ang Wing Chun, Iron Legs, Baji, Xingyi, Qingcheng Sword Sect, at maging ang mga puwersa ng Northern Qinghao ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Hindi nila kayang maliitin pa si Yehan, lalo na ang 5 sekta tulad ng Wing Chun. Ito ang pangalawang pagkakataon na lumubog ang barko, at kaya nilang tiisin ang ganitong uri ng presyo sa unang pagkakataon, ngunit hindi na nila kaya sa pangalawang pagkakataon. Ang mga aksyon ng mga pangunahing puwersa ay natural na hindi makatakas sa mga mata ng Hilaga at Timog. Matapos magdusa si Yehan ng mga pagkalugi, sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga puwersa ay nakarating sa isang kasunduan at sama-samang pumunta sa Shanghai City. Ang panghuling pagpapasyang labanan sa pagitan ni Yehan at ng mga taong ito ay darating na, at ngayon, ang anumang pukana ay walang silbi. Damn it, tila ang kapangyarihan ng ehersisyo ay hindi nagdulot ng labis na presyon sa kanila. Ang 3 sekta ng Shaolin, Wudang, at Wuyu Sword Sect ay patuloy na pumunta sa Shanghai City, at maging ang ibang 5 sekta ay hindi handang mamatay. Ang pamilyang yan ng lungsod ng Yanjing sa looban, si matandang yan ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa katunayan, ang military exercise ay nagdulot ng presyon sa 3 sekta, ngunit ang akit ng banal na hayop ay nagparamdam sa mga taong ito na pumili ng pagsasapanganib. Gaano kalakas ang tukso ng sinaunang martial arts sect? Matanda, ngayon ay maaari lamang tayong umasa na malalampasan niya ang pagsubok na ito. Ang military exercise ay nagdulot na ng galit ng mga nasa itaas. Kung sila ay talagang sisulake sa mga sekta na ito, ang mga nasa itaas ay tiyak na hindi mananatiling tahimik. Sa likod ni Old Man yan, si Kayan ang panauhin ay bumantong hininga. Kung ang aking apo ay mamamatay sa labanang ito, sisirain ko ang mga taong ito sa anumang halaga, kahit nabayaran ko ang aking mga matandang buto. Malamig na umungol si Old Man yan, at may isang kamangha-manghang hitsura sa kanyang mga matandang mata. Ang Polt ay umaagos, at ang apo na sa wakas ay kanyang nahanap, hindi niya lang kayang panoorin siyang mawala na lang ganito. Hindi pa sila nagkakakilala, at hindi pa niya naririnig na tinawag siyang lolo. Kabanata 570. Yehan, gumawa ka ng maraming himala sa timog, at ang susunod na hakbang ay nasa sa iyo. Magagawa mo pa bang gumawa ng mga himala upang mapabilib ang mundo?
Tiningnan ni Zhou Banro ang direksyon ng timog at sinabi sa kanyang sarili, kung matatalo si Yehan, kung gayon ang lahat ay aayusin na, maaari lamang siyang maging isang nangungunang henyo na pinupuri ng mundo, ngunit kung siya ay makaliligtas, kung gayon, susunod ang sitwasyon sa Huaxia ay magiging mas tupa na panambik. Ang mga nakitungo na sa kanya noon, hahayaan ba sila ni Yehan pagkatapos niyang makaligtas? Totoo lang, inaasahan ni Zhou Banro na makaliligtas si Yehan, at gusto rin niyang makita na ang lalaking iyon ay patuloy na gagawa ng mga himala sa China. Maraming mga mata ang nagtipon sa silangang China, sa Shanghai City, isang internasyonal na metropolis. Kung ang mga sumunod kay Yehan o ang mga walang kinalaman sa kanya, inaasahan nilang lahat si Yehan. Ang lupain ng China, na tahimik sa loob ng maraming taon, ay nangangailangan ng ilang nakakagulat na mga pangyayari ang lumilitaw, nangangailangan ng ilang nakakagulat na mga tao na lumitaw, ang mga eksena na ito ang pinakakapanapanabak. Inaasahan ito ni na Hiao Zhang at ng iba pa, tulad ni na Xu Qing at ng iba pa mula sa Jiangsu at Zhejiang. Sila ay mga taong sumusunod kay Yehan. Sa loob ng bilya, tahimik na naghihintay sina Yehan at ang iba pa. Mga dalubhasa mula sa angkan ng Guo at angkan ng Bangkay, Chen Longwei, sina Chen Taigang at ang kanyang anak, Nanquan Huang Wanjin, Zhao Hengtian, Leng Wufei, at maraming iba pang mga dalubhasa ang nagtipon, ngunit ang buong ang villa ay tila napakatahimik, lahat ay tahimik, dumating ang katahimikan bago ang digmaan. Hawak ni Yehan ang maliit na tigre sa kanyang kamay. Ang maliit na bagay na ito ay iniwan ni Yehan sa villa kamakailan lamang. Tila hindi nito naramdaman ang tensyon na kapaligiran sa hangin. Ang isang pares ng mga paa ay gumagalaw sa mga bisig ni Yehan. Pumunta, gamitin ang iyong maliit na ulo upang kuskusin ang dibdib ni Yehan paminsan-minsan. Gayunpaman, sa katahimikang ito, isang nakakatakot na aura ang dumating sa villa na parang madilim na ulap. Matapos maramdaman ang aurang ito, ang lahat sa villa ay tumingin sa langit sa labas. Nandito na silang lahat, na parang bumababa mula sa wala, Shaolin Wudang, Wuyul Sword Sect, 8 Great Sects of Ancient Martial Arts, Siberian Tiger, at iba pa, lahat sila ay lumitaw sa plaza, at isang napakalaking masamang espiritu ang pinakawalan mula sa kanilang mga katawan. Pag-alis, ang buong nakapaligid na mundo ay naging napaka-nakakatakot, at lahat ng mga mata ay nakatuon sa mga tao sa villa. Sa pagkakataong ito, hindi pinili ni Yehan na tumakas, o manghuhula, at tahimik na umupo sa villa. Nang makita ito, ang mga panunokso ay lumitaw sa mga mukha ng lahat ng partido, Yehan, sa wakas ay nagkita na sila. Sa ilalim ng kanilang mga titig, sina Yehan at ang iba pa ay naglakad palabas ng villa, walang pakialam na tinitingnan ng iba't ibang mga puwersa na lumitaw sa plaza. Ang kanyang aura ay parang bahaghari, at ang kanyang murderous aura ay parang espada. Ang titig ni Yehan ay dumaan kina Shaolin Wudang, 5 Sacred Sword Sect, at sa mga tyrant mula sa underground world sa Hilaga at Timog. Mayroong higit sa 300 katao sa kabuuan. Sa mga ito, ang lakas ni na Shaolin Wudang at 5 Sacred Sword Sect ay hindi nasira. Gamit ang ganitong uri ng hanay, para kay Yehan, ang mga posibilidad na manalo ay maliit, kung hindi niya nalipol ang kapangyarihan ng ibang 5 sekta, Siberian Tiger, Beiming Longbow, at Northwest Wolf bago iyon. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang antas ng panganib ay tataas ng 2 antas. Amataba, Panginoon Ye, ibigay ang banal na hayop. Ito ang iyong tanging pagkakataon ngayon. Isang matandang monghe mula sa Shaolin Temple ang may hawak na Zen stick sa kanyang kamay at nag-recite ng mga kasulatan. Ang taong ito ay hindi nakilala ni Yehan sa Ghost Market. Master Shikong, ang kanyang lakas ay mas malakas pa kay Master Shikong at siya ay isang napakamakapangyarihang Buddhist monk. Nang makita ang iba't ibang mga puwersa na dumating dito, ang walang pakialam na titig ni Yehan ay dumaan sa kanila isa-isa, at ang 8 sinaunang martial arts sects ay nagtipon muli. Ang Wing Chun, na unang dumating sa gitnang China, ay may mga bakal na paa, 8 Ji, Xingyi, matapos mapuksa ang Qingcheng Sword Sect, nagpadala ulit sila ng mga tao sa silangang China. Bagamat ang hanay sa pagkakataong ito ay hindi kasing lakas ng noong nakaraan, ang 5 sekta na pinagsama, mayroong higit sa 200 tao, kasama ang Shaolin Wudang, 5 Sacred Sword Sect, at ang 8 sekta na ito ay may higit sa 300 master sa kabuuan. Sa mga ito, ang Heroes Association ni Chu Xuanji, Siberian Tiger at iba pa ay hindi kasama. Tungkol naman sa panig ni Yehan, mayroon lamang silang higit sa 100 tao, hindi alintana ang bilang ng mga tao o ang bilang ng mga nangungunang master, hindi sila maihahambing sa kanila. Nang makita ang hanay na ito, nakaramdam si Yehan ng kawalan ng kakayahan.
Pinag-isipan niya ang pagpaplano upang sirain ang kapangyarihan ng Wing Chun at iba pang 5 sekta na dumating sa gitnang China, ngunit sa huli ang 5 sekta na ito ay bumalik muli. Ito ang background, ang makapangyarihang background ng sinaunang martial arts sect. Kung sila ay sirain ng isang beses, maaari silang magpatuloy sa pangalawang pagkakataon. Ngunit wala si Yehan sa background na ito, kung papatayin niya ang kanyang mga tao, kung gayon siya ay talagang walang magawa. Ang hanay ng higit sa 300 katao, lahat sila ay mga master, ay pinuno ang mundo ng isang nakakatakot na aura. Ito ay isang hindi pantaong nakakatakot na puwersa. Kaya naman naglakas loob kang maging ganoon kalakas. Lumalabas na bukod sa angkan ng guo at angkan ng bangkay sa likod mo, may mga matatandang master ng pamilyang Chen sa Taiyuan, tulad ni Nanquan Huang Wanjin, na tutulong sa iyo. Sa sandaling ito, ang deputy head ng Wuyu Sword Sect ay malamig na tumingin sa likod ni Yehan, isang tumataas na sword energy ang sumabog mula sa kanyang katawan, at ang mga mata ng ilang iba pang makapangyarihang master ay nahulog din kina Chen Taigang at Huang Wanjin. Ang dalawang ito ay mga master, hindi mas mahina sa kanila. Nang marinig ito, yumuko si Lolo Chen sa Wuyu Sword Sect, at sinabi, lahat, kayo ay kilala at matuwid na mga sekta, kayo ay namamahala sa matuwid na daan, at hinahangaan kayo ng iba. Dumating kayo mula sa malayo at orihinal na mga panauhin, ngunit nagtutulungan upang mangapi sa isang binata, napakawalang hiya ninyo. Hindi ba medyo makapal at walang hiya? Master Chen, hindi mo ba alam ang mga birtod ng sinaunang martial arts school? Isang grupo ng mga mapagkunwari na naglalako sa mundo. Sa paningin ng mga ordinaryong tao, sila ang sagisag ng katarungan, ngunit sa paningin ko, Huang Wanjin, hindi nila karapat-dapat iyon. Ang pagkakakilanlan ng martial artist. Walang pakialam na tiningnan ni Huang Wanjin ang mga tao ng sinaunang martial arts sect na may malakas na pagkamuhi na bahagyang nasa kanyang mga mata. Lalo na kapag tinitingnan ang grupo ng mga kalbong asno sa Shaolin Temple, ang pagkamuhi sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Amataba, Donor Huang, ang iyong mga salita ay masyadong mabangis. Hindi kami narito upang pumatay ng mga tao. Basta't ibibigay ni Donor Ye ang banal na hayop, ako, Shaolin, ay paprotektahan siya ng mabuti. Kalmadong sinabi ng kilalang monghe sa Shaolin Temple, nagchanting sa parehong oras. Hindi mapigilan ni Yehan ang pagngisi dahil sa hindi maintindihang mga kasulatan. Hindi mapigilan ni Yehan ang pagngisi. Nakita na niya ang mga mapanlinlang na tao ng sinaunang martial arts sect. Kahit na maganda ang kanilang mga salita, tinatakpan lamang nila ang kanilang mga mapagkunwari na puso. Master Weiji, bakit ka nagsasalita ng napakaraming kalokohan sa kanya? Patayin mo siya, at pagkatapos ay pag-usapan ang banal na hayop. Sa sandaling ito, isang napakawalang pakialam na tinig ang malamig na lumabas mula sa bibig ni Beiming Longbo. Yehan, saan ka pa tatakas ngayon? Ibigay ang banal na hayop, at iingatan ko ang iyong buong katawan. Malamig na tiningnan ni Siberian Tiger si Yehan, at binuksan niya ang kanyang bibig na parang tumutusok na glacier, na may nakakatakot na emosyon. Ang kapangyarihan ay pinakawalan, at pinangunahan na ni Siberian Tiger ang mga tao na maglakad patungo kay Yehan. Minsan siyang inaapi ni Yehan sa Zhejiang, at ngayon ay gusto na niyang makuha ang banal na hayop, at gusto niyang walang awa na sirain si Yehan upang mailabas ang kanyang galit. Yehan, ibigay ang banal na hayop. Sa isang iglap, lahat ng mga pangunahing sekta sa sinaunang martial arts world, sina Chu Xuanji, Beiming Longbo, Northwest Wolf at iba pa ay naglakad isa-isa. Ang kakilakilabot na presyon ay binalot sa kanila habang naglalakad sila, na nagparamdam sa kapaligiran sa mundong ito na mas nakakatakot tumayo. William Master, ano ang dapat nating gawin sa susunod? Malalim na sabi ng tauhan ni Merong Heto nang makita niya ang lahat ng puwersa na pumipilit kay Yehan.